Okay, magandang araw ulit sa inyong lahat. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano i-diagnose ang inyong starter, kung ano ba yung sira, kung saan siya nagmamalfunction. So, kung napanood nyo na yung video ko regarding dun sa pag-diagnose ng inyong ignition switch, at na-check nyo naman yung ignition switch nyo na maayos, so posible na ang starter ninyo ang problema, o kaya yung wires, o kaya naman kung dumadaan sa relay, yung relay ninyo ay sira na, o kaya naman itong mga terminals na to, ito marumi na. So nagkakaroon na ng loose contact. So naging reason para mahirapan na sa pag-start ng inyong starter. So alam natin ng starter nakalagay sa pinakamababang halos na part ng ating sasakyan. Nasa mababang part siya, so prone siya sa alikabok, sa dumi, sa baha, sa kung nakatapat pa yung starter nyo sa may inyong brake master, may possibility pa na natutuluan siya ng brake fluid. Pwede rin naman pag nagsalin kayo ng langis sa makina nyo, tumulo, natuluan ng starter. So ang starter nyo, napakaraming dumi na pwede siyang mapunta doon sa starter nyo. So kadalasan dumi yung nagiging problema, kaya medyo hirap mag-start yung sasakyan. So ito lang yung mga nililinis dyan. Itong terminal na to, dito nakakonekta yung wire papuntang ignition switch ninyo. So pag sinusian nyo yun, dito mapupunta yung kuryente para ma-start ngayon yung ating sasakyan. Itong ating solenoid, hihilahin niya yung drive lever para ilabas itong pinion gear na ito. So itong pinion gear na yan aabante, habang yung motor nyo naman umiikot. So umiikot itong pinion gear na to para mapaikot naman yung inyong flywheel. So sa pag-ikot ng flywheel, mag-i-start na dapat yung sasakyan ninyo. So kapag ang sasakyan nyo, pag sinusian nyo, ni-start nyo, yung starter walang response, at sure kayo na maayos naman yung inyong ignition switch, baka posible na yung wires nyo yung may problema. Wires, yung terminal nitong solenoid, yung mismong starter, o yung relay, kung dumadaan man sa relay yung starter ninyo. So para matest itong starter ninyo, ay papakita ko sa inyo yon. So first, linisin nyo muna yung mga terminals na yan. Linisin nyo lahat ng dumi. So kiskisin nyo lang ng liha. Ayan, kiskisin nyo lang siya ng liha para maging malinis siya ulit. Ayan, itong terminal na to, kiskisin nyo lang siya ng liha. Tapos itong mga nut, linisan nyo lang din hanggang sa matanggal lahat ng alikabok, ng dumi, or kung may kalawang, matanggal na rin yung kalawang. Tapos sa pagtetest, ang kailanganin natin, syempre, itong gumawa ko ng sarili kong remote switch. So itong push button switch na to, nabibili lang siya sa auto supply. So 100 pesos lang siya, tapos wire, tapos mga clamp. So gawa na lang din kayo ng sarili nyong remote switch. So madali lang siya. Tapos jumper cables. Syempre kailangan natin ng baterya para matest natin. So yung starter kasi mahirap siyang itest habang nakakabit pa siya sa sasakyan. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung starter. Sa pagtanggal naman yan, 2 bolt lang naman ang nag-hold sa starter. Tatanggalin nyo lang yung bolt, tapos huhugutin nyo lang yung connections. 2 wire lang naman yung nakakonect dyan, dito tsaka dito. So tatanggalin nyo lang yun. Basta tandaan nyo lang kung saan nakakabit yung mga wires, para pag ibabalik nyo na, hindi kayo malilito. Okay, so ngayon i-connecta natin yung starter natin sa baterya para matest. Una, ititest natin yung motor, yung ating mismong motor ng ating starter. So para magawa yon, kunin natin yung battery cables natin, yung black, of course, sa body ng starter. Kasi alam naman natin na yung
negative, yung buong sasakyan natin, lahat ng metallic part ng sasakyan natin is negative. So ikakabit lang natin tong negative na to sa ating sa metallic part ng ating starter. Tapos yung positive, connecta muna natin yung ating baterya. Ayan. So nakakonekta na yung mga baterya ko. So para matest yung motor, kakailanganin ko ng screwdriver. Sa screwdriver ko na ito ikakabit yung positive. Kasi iniiwasan ko na dumikit itong positive na to sa body, sa any metal part ng starter ko, kasi sa buong katawan niya dumadaloy ang negative. Dito ko lang naman siya ididikit. Dito sa terminal na to. Kasi pag dinikit ko diyan yung positive, iikot yung starter motor natin. So doon pa lang malalaman natin na gumagana ng maayos yung ating starter motor. So kapag yan hindi umikot, ang ibig sabihin sira yung aking starter motor mismo. So kapag yun ang sira, hindi ko alam kung may mga electrician na nakakapag-repair pa ng starter, pero mostly pag yun ang sira ng starter mo, magpapalit ka na ng buo. So ito test na natin siya. Dito natin siya ididikit. So dapat iikot yung ating starter, aandar. Ito, para mas makita ninyo. Ayan. Tingnan nyo maigi yung aking pinion gear. Dapat iikot yan kapag dinikit ko yung positive dito sa terminal na to. Ayan. So nakita nyo umikot yung starter ko. Pero yung pinion gear, nananatili siya sa posisyon niya. Hindi siya umaabante. Ayan. So medyo mag-spark lang siya, pero ingat lang, wag lang kayong matakot, basta wag nyo lang maidikit itong positive na to sa any metal part ng starter, walang magiging problema. So kailangan lang naman nating malaman kung gumagana ng maayos yung starter nyo. Next, kapag sure na kayo na gumagana yung starter, posible na yung solenoid nyo yung may problema. So kung dudaman kayo na solenoid ang problema, matetest din natin yan. So kapag pinagana natin ang solenoid, ang purpose niyang solenoid na yan, ito kasi ang solenoid. So yan. So kung itong parang hook na to, nakakonekta yan dun sa drive lever. Yung drive lever na yun yung hihilahin niya yung drive lever pagka nagkaroon ng kuryente. Pag in-start, papasok yan. Papasok na ganun. So yung drive lever ngayon, hihilahin niya, itutulak niya ngayon itong pinion gear. Pinion gear para lumabas. So yung pinion gear na yun, tatama ngayon sa flywheel. Yung mga ngipin na yan, sakto yan doon sa ngipin ng flywheel. So habang umiikot niya si starter, si pinion gear, nakalapat na siya dapat doon sa flywheel ninyo. So para matest, okay, ganun ulit. Negative ulit. Negative pa rin doon sa body ng starter. Tapos itong positive natin dito naman sa terminal na ito ng solenoid. Kanina dito natin dinidikit itong positive para malaman natin kung gumagana yung motor. Ngayon dito naman para matest natin si solenoid. Yan. Tapos gagamit na tayo ng remote switch. So yung remote switch, so katulad lang siya ng ignition switch ninyo. So ito, wala naman siyang polarity. Nabili ko lang kasi yung wire na may kasamang cover, may red and black siya, pero walang polarity yan. So kahit na anong ikabit nyo dyan, either positive or negative, walang problema. Tapos ito, sa positive, sa battery. Yan. Yan. So dapat
Yan. Kapag pinindot ko to, kanina nung tinest ko yung motor, umikot lang yung pinion gear. Nakita nyo umikot lang siya, pero hindi siya umabante. So, para malaman nyo kung gumagana yung solenoid, pag pinindot nyo to, dapat aabante yan. Pag hindi yan umabante, sira ng solenoid nyo. So, ito napapalitan siya. May nabibili niyan sa auto supply. So, mas madali lang kung ito lang yung sira. Hindi katulad kapag motor, magpapalit kayo ng buong starter. So, okay, test na natin siya. Basta pag pinress ko to, dapat aabante yung pinion gear ninyo. Tapos, iikot naman ngayon si motor. Okay? Ayan. Nakita nyo, umaabante na yung ating pinion gear. Umaabante siya habang yung motor naman, umiikot naman para paikutin din yung pinion gear. Tapos yun naman yung magpapaikot sa flywheel ninyo. So, dito pa lang, makikita nyo na sa test na to, gumagana ng maayos yung starter. Kasi every time na pipindutin ko to, umaabante yung pinion gear, tapos umiikot yung motor. So, walang problema yung ating starter. So, probably, kapag nag-start kayo na sasakyan at naririnig nyo, tick, o kaya walang response, posibleng nasa wires nyo lang, baka naputol na yung wire, o kaya marumi lang yung mga terminals ng solenoid, o kaya yung relay ninyo. So, kapag yung relay naman ninyo yung problema, okay, sorry sa interruption. Nalobat lang yung cellphone. So, kanina, ayun. So, sabi ko kapag okay na, alam nyo na okay na yung starter, at na-test nyo na siya ng maayos, gumagana yung solenoid, gumagana yung motor, tapos, kung yung previous problem nyo na kapag nag-start kayo ay parang tick lang or walang response yung starter, pwedeng yung wire nyo lang yung may problema, o kaya yun nga, yung mga terminals, baka madudumi lang, terminal ng solenoid, o kaya yung mismong relay. So, yung relay, para matest nyo siya, yung sasakyan nyo, meron pang ibang relay yan. May relay ang headlight, may relay ang busina. So, hirabin nyo lang yung relay na yon. So, tapos yun yung isaksak nyo ngayon doon sa relay ng starter. Ngayon, kapag gumana, at naging maayos na yung starting nyo, ang ibig sabihin, yung relay lang pala yung problema nyo. So, mura-mura lang ang relay. So, almost 150 pesos lang yata ang relay. So, at least ngayon, kapag na-test nyo ng starter nyo na maayos, at na-test nyo na rin yung relay nyo na maayos, nalinis nyo na rin yung mga terminals, so tapos yung ignition switch nyo ay na-check nyo na rin na maayos, so dapat umaandar na ng maayos yung starting nyo. So wala na dapat kayo maging problema sa starting ninyo. Okay? So antabay na lang kayo para sa mga susunod ko pang videos, at sana nakakatulong yung mga videos na ginagawa ko. So kung meron man videos na or tutorials na gusto nyo pang matutunan, pwede kayong mag-message sa akin through Facebook, o kaya subscribe lang kayo doon sa YouTube channel ko, mag-message kayo doon. So, para matutunan nyo rin yung iba pang tutorials at maging updated kayo sa mga susunod pang videos. Okay, maraming salamat sa inyo ulit.